Sir Sander. Good morning po. Opo, para lang po dun sa kabatiran ng mga baka hindi ho araw-araw nakikinig ng radyo, ano ho bang nangyari kahapon po dyan po sa NLEX? Opo, kahapon po ng madaling araw, meron pong mataas na truck. Actually, yung load po ng truck, yung cylinder tank po ng oxygen ang tumama po doon sa girders po ng Marilao Bridge pa northbound. So ito po ay nasira, kaya po kinakailangan isarado po yung dalawang lane. Sa ngayon nga po yung lanes na yun ay naglagay po tayo ng shoring, yung tukod po ng tulay para po mas safe po. At inumpisa na nga pong gawin ito para mas safe din pong gumawa. Wala na pong pinapadaan dun sa ibabaw ngayon ng tulay. At yung sitwasyon na yan, hindi naman po agad-agad nagkaroon ng matinding pagsikip ng traffic dahil madaling araw po nang nangyari. Pero nung around 6 a.m. po kahapon, nag-umpisa na pong nag-build up yung traffic natin at nagpa-counter flow naman po kami. Pero sa pagpapa-counter flow, naapektuhan po yung ating southbound direction. So naging both directions po ay naging matindi yung pagsikip ng daloy ng traffic natin. Opo, Sir Robin. Opo. Yung truck, sir, naalis na po ba dyan? Yes, ma'am. Naalis naman po kaagad in more than an hour. At ganun din po na yung driver actually nadala po namin sa kapulisan at ito po ay kailangan po kasi managot po yung driver at saka yung may-ari ng truck doon sa damage na nangyari po dito sa tulay. Opo, sir, clarify lang po natin. Ilang truck po ba yung sumabit doon sa tulay? Isa or dalawa? Actually, dalawa, ma'am, pero magkahiwalay po ng oras yun. Halos, more than 1 hour po yung kanilang Pagitan. Yung pangalawa, pagitan, sir. Yung pangalawa, actually, ang tinamaan na po is yung medyo bumagsak o lumaylay na part ng tulay. Okay. So bago pa pala ho ito, sir, itong truck na na-stuck po doon sa ilalim ng tulay, may una na sumabit doon sa tulay na yon. Nauna po, ma'am, yung mas mataas yung nakasira po bago po yung pangalawa. Okay. Anong truck ho yung nakasira, yung una? Yung una po, isang container truck. Open po yung container niya at naka-load po yung cylinder tank na malaki po ng cylinder tank ng oxygen. So yung tanke po actually yung bumangga po doon sa girder ng tulay. Opo. Yung pangalawa po, anong klaseng truck po yon? Yung pangalawa ay trailer truck po yung pagkakadescribe. Hindi naman po ganun ka city. Pero yun nga po yung medyo bumaba kasi yung girder. Doon po sumabit konti. Wala masyadong naging problema po doon sa pangalawa. So sa mga oras na ito, Sir Robin, kumusta na po ang sitwasyon ngayon sa NLEX, particular dun po sa bahagi po ng NLEX na naapektuhan nga po niyang aksidente na yan? Opo. Bagamat madaling araw po, mga past 3, yung ating southbound direction, yung Manila bound direction, ay nag-light traffic po tayo hanggang kaninang bago mag 5:30. Kasi ang sitwasyon na po natin ngayon, meron na po tayong more than 1 kilometer. Actually, baka 1.5 kilometers na po itong slow-moving traffic po natin sa northbound. At nagkaroon din po ng more than 1 kilometer traffic na po tayo ng southbound. Initially, naka-counterflow po tayo nung light pa itong ating southbound direction. Pero nung nag-volume na, pansamantalang sinara po namin yung counterflow. At yun po, meron po tayong available na pangatlong lane, actually yung shoulder nung pa-northbound. At yung pa-southbound naman, open po lahat yung ating lane. Okay, hanggang kailan po mananatili yung ganyang sitwasyon? Anong mga lanes po yung sarado, sir? At mga tansya nyo po, hanggang kailan po mare-repair yung bridge? Opo, yun po, inumpisa na nga pong kumpunihin yung bridge dahil agad-agad naman po inassess ng aming asset management division. Kasama po yung aming contractor na magre-repair. At yung assessment po nila ay between 2 to 3 weeks po yung gawaan. Kailangan po nakasara lagi po yung ating dalawang lane, yung dalawang gitnang lane sa northbound, kung saan may tukod, may shoring po yung tulay para mas mabilis at mas maayos yung ating kumpilan. So, yung traffic situation maaring mararanasan po natin habang ginagawa po between 2 to 3 weeks nga po. At kami nga po nanawagan na para hindi po
maranasan yung sobrang tinding sikip ng daloy ng traffic natin kahapon. At naglabas naman po kami sa aming social media yung mga pwedeng rerouting po na maaring daanan ng ating mga motorista para lang po mabawasan po yung matinding pagsikip ng daloy ng traffic dito sa loob ng expressway. Opo, lalo po kasi kapag weekend, ang daming umuuwi ng norte, 'di ba? Ano bukod sir Tama dun po, sa ma'am. mga alternative route na inilabas po ninyo, ano pa hong mga interventions yung gagawin po ng NLEX para nga po maibsan pa ho yung inaasahan nga ho natin na matinding traffic, especially kapag weekend? Opo, yun nga po, kailangan talaga po na nag-a-announce po tayo, nag-a-update po tayo ng traffic situation para makapag-plan po yung ating makapagplano po yung ating mga kababayang babiyahe. At yun po, nag-deploy po kami talaga na mas maraming mga personnel para i-manage yung ating counterflow, yung mga exit to and from na affected na area. At yun po, yung tanging maano po namin dyan sa ngayon is pagka mas maluwag po yung kabilang alinmang direction ay nagka-counterflow tayo. At yun po, panawagan po sana na yung meron po talagang magagamit na alternate route na motorista po natin na mas mainam po kaysa maipit lang po sila dito sa sikip ng daloy ngayon. Kasi nag-umpisa na po ulit na mag-build up dahil magra-rush hour na po ulit. Ayun nga po Hindi naman po ito siguro aabutin sir ng mahal na araw, yung repair po. Sinisipag namin kaya kailangan pong isara at kumpunin kaagad yung talay. At yun po, talagang kailangan po ay magawa na po bago mag-Holy Week po ito. Hindi ba hindi ho ba dapat ang gumawa nito ay yung may-ari ng truck na nakasira? Yun po ang kailangan sagutin po nila yung gastos ng pag-restore ng bridge. Sa kasaysayan ba ng NLEX, may mga sumabit na ho ba talaga dyan sa bridge na yan? Meron na po previously kasi may kababaan po yung tulay na yan dahil lumang tulay po yan. Actually, yung average height po niya across the lanes po, yung 4 na lanes at side shoulder, around 4.5 meters po yun. So, hindi naman po sintindi nung nangyari po ngayon. Opo, pero syempre 'di ba sir, dapat alam din po ng mga driver ng truck na ganun lang yung height limit. Dapat kapag alam nilang lalampas sila, hindi na sila dadaan. Yes ma'am, actually yun nga po sa ating papaalam sa kanila and yung pong bago dumating ng tulay, malayo-layo pa bago dumating ng tulay, meron pong malalaking signage po na yung clearance height ay ang kakayanin lang po ay 4.27 meters. Sir, yung taas po nung truck na dumaan doon ay 4.9. So kung luma na ho yung tulay, sir, hindi na ho siya nakakaagapay dun sa mga bagong sukat ng mga truck. Tama ho ba? At baka kailangan na rin po ng retrofitting o itaas. Opo, yun nga po yung kino-coordinate po namin, I think, years back with DPWH. Kasi yung tulay na po yun ay hindi po sa NLEX yun, sir. Sa DPWH yun? Yes, sir. Oo, kasi yung kagaya nung Ayala Bridge dito ho sa Maynila, sir, dahil sa, syempre nagbabago yung ilog, so parang nagmukhang mababa, kaya itinaas, naglifting. Opo. Tama po, sir. Pero habang hindi pa po nagagawa, yun nga po, actually, so yun po talagang may kumpletong signages yan, nag-a-announce po tayo, even yung mga trackers, meron pa tayong mga ugnayan sa kanila na ganito lang po yung mga kaya ng mga tulay natin. Actually, may mga ibang tulay pa po na ganun din halos yung kababa dito along sa NLEX at yun nga po, lumang expressway. Marami po talaga yung tulay natin mas mababa. Unlike po yung mga bagong expressway natin kagaya ng SCTEX, talagang matataas po compliant po dun sa bagong standard ni DPWH. Opo. Sir, yung driver nung truck na sumabit po, ano po yung posibleng kaso na kaharapin po nila? Reckless driving and then resulting in damage to property po yung maaring kaso po nung Opo. Yung ang kakasuhan sir, yung dalawang driver kasi dalawang truck po yung sumabit diyan eh. Yes po, tinitingnan po yung pangalawa kung
kailangan kasuhan kasi hindi man masyadong resulta po iyon ng medyo bumaba na yung tulay nung after nung first na truck po. Kumbaga parang hindi niya kasalanan. Oo. Parang ganun. Kasi nga may part na Opo, nabumagsak yun kaya po siya yung ina-assess. sumabit. Opo. Yes. Opo. Pero sir, sabi nyo nga po, rush hour na, medyo nagsisikip na po ulit yung daloy po ng mga sasakyan sa NLEX. Nagpakalat po ba kayo ng mga karagdagang tauhan na magmamando po sa mga sasakyan? Opo, yun po yung ginawa po namin kaagad-agad kahapon. At ngayon po, bagamat medyo bumaba po yung ating traffic kagabi, in-ensure po namin itong pag-deploy natin ng starting madaling araw ay mas marami kaming personnel yung dineploy, pati yung ating mga nakaabang dito sa mga papasok kung pwede silang mag-reroute na. Ganon din po yung nasa loob kung na maiipit sa traffic. May tao po kami doon sa mga pa-exit na nag-guide sa kanila para po pumunta doon sa ating mga rerouting stage. Opo. Pero sir, hindi ko alam kung ginagawa po ninyo, pero anong pakonsuelo dun po sa mga motorista na kasi syempre, sabi nila, kaya nga kami nag-expressway Magbabayad para ng mabilis toll. kami, nagbabayad kami ng toll, tapos ganito pong traffic yung kanilang dadatnan. Opo, yun po ina-assess pa po ng aming management ko na ano pa po yung pwede po naming Sa ngayon po ay kailangan po talagang maipalam. Actually, maraming salamat po sa interviewing ito kasi malalaman din po yung mga ibang motorista po natin. Kailangan nilang malaman na ganito yung sitwasyon sa loob ng NLEX. At yun nga po, para nga po hindi sila maipit, meron naman po tayong available na mga rerouting. So, pwede po nilang kunin po yung mga ibang alternate routes po natin. Opo. At fina-flash po namin dito sir yung inyo pong mga announcement, maging yung live stream po ninyo dun sa mga CCTV. 24/7 yan, di ba sir, sa Facebook ng NLEX? Yes po, tama po sir. At yun nga po yung ngayon kasi 6 na CCTVs lang po yung naka-live stream dyan. At yung po mga affected area po yung pinaprioritize po natin live stream. So maraming salamat po ulit sa pag-flash din po ninyo. Makakatulong po yun. Opo. Sir Robin, maraming salamat po. Mag-iingat po kayo palagi. Thank you, sir. Yes sir.